3, 2, 1. This is my vlog. Welcome to my channel. Please like, subscribe and share. Okay, thank you. Let's start my video. Good afternoon to this welcome to my vlog. For today's video po yung BPI loan accreditation. Ito pong mga to standard requirement. Pero meron kaming special product na mag-cater dun sa mga middle class na client natin na gusto up to 30 years yung loan term and then gusto mas mababa yung equity. So ito po, i-present ko muna yung standard requirement nito. So sa 20 years, pero pwedeng 30 years. Yes po. Ano siya, with BPI may bahay. I-discuss ko siya later. Kasi maganda siya for sa mga client na mag-avail ng mga affordable housing. So ito siya. And then eligibility, standard requirement, kailangan Filipino citizen. Yung edad po kailangan 21 to 70 years old. And standard requirement po for income is 40,000. So for example, si client hindi niya ma-meet yung 40,000 monthly income requirement, pwede rin siyang mag-avail ng product na ibabanggitin ko mamaya, yung sa BPI may bahay. Kasi mas mababang income requirement yung pwede sa kanila. And then, basic requirements, application form, valid IDs, copy ng marriage contract if married, and then authorization letter for employment and business verification. Teka, may question ako doon sa ano. Balik mo. Yan, kasi Filipino citizen. What if I am married to a foreigner? Ako, wala naman akong income. So, yung foreigner yung ano. Pwede siya ma. May approval o wala? Pwede siya ma. Pwede. Basta si spouse Isa Filipino. Apa. Kung yung spouse niya Filipino, pero yung income niya kay foreigner, pero mag-asawa sila, pwede siya ma. Pwede natin gamitin yung income ni foreigner. Sino yung magiging principal? Ang magiging principal pa rin po, si Filipino borrower. Pero yung ano mo, yung amount sa loan? Kay US. Yes po, kay foreigner. Yung requirements. Yung requirement. So, co-borrower si ang primary borrower si Filipino, pero co-borrower si spouse na Foreigner. Pero pagka house and lot kasi, restricted si foreigner from buying. Possible pa rin naman, ma. Okay. Kasi ang principal Clear. borrowers. Pero ang rights lang po, married naman. As long as married po ako, pwede siya. Oo. Ma'am Lake, yung ating My Escapes. So, salary required is 40 lang? 1.5? Under BPI may bahay. May 25K, kahit 25,000 lang, pwede siya ma. Talaga? Yes po. Yes po. As long as kaya niyang ma-cover yung full loan Full amount loan. na nire-request. Kasi ngayon yung aming sector B is nasa 2.7. So, 2.5 yung loanable. So, magkano yung net selling price? Plus yung other charges is 2.7. Pasok pa naman siya dun, ma'am. Talaga? Yes. Sabi ko kasi nasa 60K doon. Oo, 60K to 80. Magkano nga po ulit yung loan amount? 2.5 na lang. Kasi yun yung May discount naman. Ang loan amount po ay 2.5. Oo. So, magkano ang magiging salary nun? Since medyo mas malaki loan amount, So, mga 80,000, 80K. mga nasa 32 to 35.
1,000? Opo. Wow! Hindi 60. Hindi 60? Oo, kasi Oo. may buyer kami ang takot pumasok kasi 60. 60. Kasi yun yung nire-require ng office. At least 3 times sa monthly amortization. Sa amin naman po, twice. Twice lang sa BPI. Oh, makukuha natin yata lahat sa BPI. Ilang So, percent lahat na tapos kinuha pwede yun? sa kanila. Pwede Oo. naman yung sa Oo, kunin nyo na. Ano po, kailangan twice Pwede no mo. Tapos pwede mo amortization. ipa-render sa akin sa Taiwan. So, Twice lang. kung around 60, Loan to 30. value. sa kanila din naman. Talaga. Kasi ang computation namin times 3. Sa amin, Accredited ka na ba? Accredited Ha? ka? twice Twice na. lang. Oh, ang galing. Sabi ganun, ang galing. Pero ma'am, ano to under BPI may bahay. Ah, so okay. later may mga difference kasi si BPI may bahay. Ah, okay. Sa Sige, regular sige, sige, bahay. sige, sige. Sa BPI may Kasi bahay. sa ano, yung follow-up ko lang doon sa foreigner, married to a So, okay Filipino. na siya. Yung interest Girl. mas mataas. Kasi ang hirap maghanap ng 80. Takot sila eh. 60K yung dati. Oo, ngayon 80 to 100. Basta Filipino yung spouse. Oo. Accept na po. Pero ma'am, pwede sila mag-comply ng requirements. Yes po. Yes. Magre-request kami. Ito po, sa requirements, ayan, kailangan namin ng marriage contract nilang mag-asawa. And Dapat then, registered sa Philippines, sa Philippine Embassy. if hindi naka-register, kailangan namin ng senomine nila pareho. Para as proof na hindi sila married sa ibang person. Mm-mm. So, yun siya. Ay, general requirements. Lalabas ba rin ma'am sa Philippines? Sa PSA, yes po. Sinomark niya dun sa ibang bansa? Nung Hindi ma'am, dito. Dito lang. Foreigner. Dito lang. po. Ah, dito lang. Oo, so pwede magkaroon sa Philippines. Yes po. Ano kung meron siya sa Ano, Wala namang since kaso yun. iba naman yung law sa ibang bansa. Mas okay yung requirement dito. And then sa requirements po, for employed, nagre-request kami ng latest COE, latest ITR, tsaka 3 months pay slips. And then additional requirements naman for OFW or employed abroad. So, kailangan namin ng mga passport stamp na nagre-reflect yung yearly or regular basis niya dito sa Philippines. Sa Philippines. And then loan admin po na qualified. Kailangan relative and then contactable. And then Yung mas age maganda niya. sana. Yung Yung age. age, kailangan legal of age. Legal age. Oo, Mga 18 na, mga 18 na. Kasi nga, merong nag-disapprove just because of the attorney in fact. Kunyari, 75 years old na yung AIF. Ayaw i-approve ng other Ng banks. other banks. Paano So, pa may kayo? naman, may mga loan admin kami ma'am na 70 plus. Tita, dalhin mo na lahat sa BPI. Basta capable si loan admin to do yung role niya as loan admin. Gusto siya mag-sign, Oo. to read, Mayroon kasi ng bank na ayaw talaga. ayaw na. Kaya nga dali na natin sa BPI lahat. Ayaw nila mag-excel. May implication ba sa payment term? Kasi yun yung mga Payment na-experience ko. Kung kasi si client hindi naman niya i-assign na loan admin yun kung ayaw niya ipagkatiwala yung payments nung amortization. So for example, wala na siyang option kundi yung person na lang yung ino-nominate niya. Pwede siyang mag-ano na lang ma'am, yung sa payment niya kailangan under his or her name na lang po para hindi sila magkaroon ng conflict. Okay, kaya lang kasi yung number of years of payment, parang nagkakaroon ng implication kung mas matanda na yung Yung PIF na. So, Sa amin pareho ba? naman po, wala namang bearing yung age ni loan admin. Pero sa part namin, sa BPI po, ang majority na nagiging challenges for loan admin if yung si loan admin is may mga adverse finding. So yun yung usual reason kung bakit nagre-request kami ng other loan admin. Pero sa age, wala naman pong reason. Basta capable si person na mag-render ng mga tasks niya as loan admin.
Sige, BPI na tayo. BPI na lahat. Mukhang, dati kasi ayaw namin ng BPI kasi nga mahigpit, di ba? Ayaw may bandara ng Mahigpit. Ayun po. So, and then, valid IDs ni loan admin din magre-request kami. Question din po dun sa ITR. Ano po yun? Yung sa business or pati din sa ano? Kung employee din po, magre-request kami ng Requirement ITR. yan. Actually, ma'am, basta 3 million below yung total loan exposure. So, yung i-avail, tapos yung existing loan, below 3 million naman, kahit walang ITR. Pwede. Safe pa tayo kasi below siya 1.4, 1.5, then 2.5. Okay. Huwag na kayo mag-ibang bank. And then, Carry na sa BPI. self-employed, so yung mga may business, kailangan namin yung latest ITR and with audited financial statement, 6 months latest ng bank statement ng working account, and then 3 references, yung mga major clients or customers ni client. And then, magre-request din kami ng DTI registration or if corporation yung SEC registration nila. Tsaka yung articles of incorporation, bylaws, and latest general information. So, ito naman po, bihira lang naman siya. Pero send ko na lang din po through email yung mga Yes. discuss ko ngayon para at least ma-review nyo rin po. And then, collateral requirements. So, endorsement letter, pwedeng kami directing pakipag-coordinate kay Amaya doon sa LOE. So, kahit official computation po or SOA, para may reference lang kami how much yung selling price. And then, pwede din tayo magpa-pre-approve ng approval, meaning up to conditional approval based on sa income. I-check namin if qualified si client or not to avail na to. So, para maiwasan din yung mga scenario na hindi pala siya approvable pero nakapagbayad na siya ng reservation fee. Ano siya? Kasi non-refundable po ba yun, ma'am? Yes. So, pwede natin So, yung mga for ano po, yung sa sector to yung mga for reservation po niyo, pwedeng pa pre-approve Opo, po. pre-approve na muna. So, sa pre-approval, ang chine-check namin is yung kung may adverse finding ba si client or yung mga co-owner niya. And then, kung kaya niya, i-cover yung requested loan amount. So, pwede siya. And then, mga post-approval requirements, ito naman po yung hihingin namin once na magkaroon na tayo ng approval. So, payment for the bank charges, cover naman siya ni Amaya. So, usually kami na yung nagre-request sa kanila ng authority to deduct doon sa loan proceeds. Kasi binabayaran naman ni client yan sa other charges. And then for single borrower, nagre-request kami ng original copy ng Senomar. Kailangan 6 months latest with official receipt. And for OFW clients or based abroad, kailangan namin ng consularized or apostilled or notarized SPA form na format ni bank. Tapos, income documents, ito bihira lang naman siya, pero usually nagre-request kami ng consularized COE kapag mga domestic helper or yung employer nila based sa Japan. And then, ano ba ba? Malakas ang ulan. Opo, pwede siyang consularized, apostille, or pwede din notarized. Yes po. And then, remind ko na lang din po, kasi usual problems din kapag makasivings. Lakas ang ulan. Naabutan, nag-convert na sila, pero hindi nila na-secure yung SPA. So, siguro kung before siya kapag-board, pwede kayo mag-request namin ng SPA form para at least prefer na kahit na mag-board siya, ma-approve yung loan, ma-ask ni loan natin lahat ng requirements kayo. Kasi hindi pwede yung generalized. Yes po. May mga clause po na kailangan for backup. Paano kung on-board or yung ano? Pag on-board, kailangan ipakonsulta
Opo, yes ma'am. May mga ibang client na kapag umito sila ma'am sa isang week, mag-aayos sila. Mahirap. Ang second option ma'am is magbabackdate sila ma'am. Magbabackdate or pagdating ka lang niya. Pero mas advisable if pag-prefer na ni client yung SPE before siya sa ma'am. Para tuloy-tuloy yung process nila. Pwede na po ba akong magkahalimbawa, pay for reservation, tapos double siya. Pwede po namin send na ng meeting report. Lalo na kapag mabilis lang yung payment schedule nila. Okay. Pwede siya. Okay. Sige, pwede na lang po ako mag-send. Para ibigay ko na lang sa mga OFW na kaya. Para before sumang wala na sila. Thank you. Part 1 po ito. Malakas na ang ulan. Yes. Super lakas ng ulan. Part 1.